Hi guys, good afternoon, and I have something to tell you this day. This time, kanina, before ako umuwi ng tanghali dito sa bahay, yung sinakyan kong jeep, sobrang dami nilang nirereklamo. Yung gobyerno, about sa gasolina, yung mga ganung settlement. But, something they should know na parang dami nang nirereklamo sa buhay. Parang, hello, hindi po kayo kilala ng mga presidente ngayon, hindi kayo kilala ng mga taong pinagchichismisan nyo, and whatever na kung ano man po yung pinag-uusapan nyo about them, hindi rin naman nila ah, hindi rin naman nila malalaman kasi wala rin naman sila pakialam, okay? And the government nga ngayon is sobrang pathetic. That's what reality hits us. The more kasi talaga nagpo-focus sila sa impeachment, so the more na nasa-settle sila sa mga ganung issue. Tayo naman is nasa-settle sa kahirapan ng buhay. So yung sa akin lang guys, believe, dream, believe, and survive. Starstruck. Charot. Yung sa akin lang is huwag yun ang problemahin yung mga ganung problema kasi kahit anong reklamo natin, kahit anong gawin natin bash sa mga government natin ngayon, wala tayong magagawa dun mga ante ko. Kasi mismo sila, pinapakita nila na wala silang pakialam sa atin. And then, ang masashare ko lang sa inyo is, palagi magpasalamat sa Diyos na nakakasurvive tayo sa araw-araw. Palagi magpasalamat sa Diyos na kung hindi ka nakakaranas ng hirap, na hindi ka magiging malakas. Kapag hindi ka rin naging malakas, wala kang strength na labanan ng pang-araw-araw na problema, lagpasan yung mga bagay na hindi mo nagagawa na akala mo imposible pero posible dahil kay Lord. And then, one thing is for sure na kapag nagdasal ka at hindi niya ibinigay sa'yo agad-agad, yung mga gusto mo o hinihiling mo is meron siyang plano na much better. 'Di ba? Kaya nga sabi dun sa niya, 'di ba? For I know the plans I have for you. Diyan ka lang. Ayun, yun yung yung sinasabi ko sa inyo na dapat lakaran na din natin yung mga problema natin. Lakaran natin. Huwag ka tumambay sa problema mo, dahil hindi yan aalis. Dahil araw-araw natin yan kasama yung problema na yan, yung mga struggles na yan, yung pain na yan, araw-araw natin yan kasama. Okay? And then, kapag araw-araw natin yan kasama at tinambayan mo lang yan, walang mangyayari sa buhay mo. Walang magiging purpose yung buhay mo, kundi palagi ka lang magrereklamo, palagi mo lang sasabihin sa sarili mo o sa gobyerno mo, palagi sinisisi yung kahirapan ng buhay mo. Gosh! Guys, ang laki mo na. Alam mo na yung tama't mali. So, you have to decide what's wrong or what's right in your life or in your decision in life, ganon. Tapos, kapag magde-decide ka, maghingi ka ng guidance or ng wisdom kay Lord. Para alam niya din yung kung paano ka i-guide, kung saan kanya i-guide sa problema mo. So, if ever nakakaranas ka mo ng mga kahirapan ngayon, be thankful kasi hindi mo mararanasan kung hindi ka talaga binibigyan ng strength ni Lord, okay? And then all of us are struggling right now because of the crisis of our governments. Ganyan, 'di ba? Crisis tayo talaga kasi sobrang lala na ng Pilipinas, ante ko. Sobrang lala na ng Pilipinas at huwag ka na makiisa sa kanila, okay? So, palagi ka naman maging grateful, maging thankful, and maging blessed ka sa iba. Kung meron ka mang maiabot sa kanila, baka pwede bahiram mo lang ng 500. Charot. Ayun, ganun. Be thankful and grateful for what life you have right now. For what, nakasurvive ka sa maghapon. Ayan, alas 4 na naman ante ko. 5:30. Diba? Nakasurvive ka na naman ante ko. Just because God is always with you. Hindi kanya pinapabayaan, ante ko. Palagi kanyang binibless. Hindi mo lang nakikita.
Palagi kasi nakikita mo yung problema, yung side mo na napakapangit, yung side mo na halos parang hindi mo na, ayaw mo na mabuhay sa mundo. Hindi yung ganun. Basta palagi ka na mag-pray na sana maging maayos yung buhay mo. Palagi kang positive thinker, ko, para maging positive din yung pasok ng blessing side. So, yun lang. Thank you for watching and don't forget to like and share my video. Gracias!